Nakakatawa po, no? Medyo puno po yung bangka natin at medyo tagilid po. Ang dami po dito, eh, no? Palakpakan natin si Lord, hallelujah. Actually po, sa darating na October 6 and October 7 is the Feast of Tabernacles po yan. Yan po yung huling feast sa Feast ni Lord na mag-usapan na po yan natin dati. And it is about yung pong pagdudwell ni Lord kasama ang kanyang mga anak sa millennial reign. But today po, we're going to go a different path. We're going to go a different, meron pong revelation si Lord. Napaka-blessed po natin for the Lord is really good and gracious to us. Napakabuti ng Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kinalalagyan, napakabuti pa rin ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, nabalitaan po ba ninyo itong RG, nakalagay na ba yung ano? Nabalitaan po ba ninyo yung sa Albania? Try ko ha. Ayan. Yung sa Albania po, nag-appoint po sila ng minister na artificial intelligence. Gusto ko po sana na lahat ng ipapakita ko po dito ay pipicturean ninyo or kaya iti-take note ninyo para po mamaya pag-uwi ninyo ay saliksikin po ninyo kung totoo po talaga. Kasi po, mahirap po na nakikinig lang tayo, tinatanggap lang natin ang lahat ng sinasabi natin without seeking the truth. Kagaya nga po ng lagi namin sinasabi, saliksikin, subukin ng bawat sinasabi po ng nasa pulpito, and Jesus, the wisdom of God will reveal the truth to us. So ito pong si Diana po yata yung pangalan niya, or Diana, basta po Diana. Inappoint po siya dahil nga daw po sa sobra-sobra corruption. Corruption din ang problema nila, di ba? Nakikiuso pala tayo. So, ang sabi po kasi, hindi po mababayadan yung AI. Hindi rin po masusuhulan. Hindi rin po maapektuhan ang kanyang mga desisyon, kaya po in-appoint siya. It is a truly appointed minister right now. So, kasama po siya sa pagproseso ng mga pondo, sa paggawa ng batas. In fact, mas may tiwala nga po sila kaysa sa mga ganitong tao. No po, na lahat na po ay sangkot sa corruption. Kaya hindi nakapagtataka na balang araw ay magkakatotoo na magkakaroon ng artificial intelligence sa mga mamumuno. Ano po? Nakarinig na ba kayo ng artificial Jesus? Meron po? Nakarinig na kayo? Meron po yan, artificial Jesus. Kung ano po, meron pong mga magsisimba, tapos po, artificial Jesus po yung magsasalita, at saka artificial priest po yung magmimisa. Grabe nangyayari po yun. Alam po ba ninyo yan? O ang alam lang ninyo ngayon? Yung naghiwalay na artista. Alam nyo ba yan? Alam. Dapat alam po natin ano po, saliksikin natin. So, ano nga po ba ang sabi ng Panginoon? Dapat po ang ating pong mga isa sa isip ay ang mga bagay na panglangit. Hindi ang mga bagay na panglupa. Okay po? Pero po, bakit kung pong panglangit pala dapat ang ating pong isinasa isip, bakit po ang dalang marinig ng mensaheng pagtalikod sa kasalanan? Bakit madalang marinig ang mensaheng pagbabalik ng Panginoong Jesus? Bakit mas madalas na naririnig natin is kung gaano tayo ka-bless, kung gaano tayo gustong bigyan ng kotse, bahay, trabaho, lupa ni Lord, hindi po ba? Kung sabi ng Panginoon, puro pang langit ang ating isipin, ang ibig sabihin po isipin natin ang mga bagay na makalangit kagaya ng mga gantimpala. No po? Hindi po puro, kapag pag po nagpunta kayo sa church, huwag kayong mag-expect ng puro pera, blessings, and possessions. Dahil po, yan po ay kalakip na ng pagsunod natin sa Panginoon. Hindi na po yan dapat iniiyak sa Panginoon kasi alam na po niya ang mga pangangailangan natin eh. Ang iniiyak natin is yung kaligtasan natin, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Ano po? So, kaya po, ang mga sabi nga po ay darating ang araw kung saan ang mga tao po ay
magkakaroon ng nangangating tenga na ang gusto lamang po nilang marinig ay mga bagay na magaganda. Yung mga bagay na hindi makikirutan o hindi masasakit sa damdamin o hindi magagalaw yung mga pinangangalagaan nating kasalanan sa ating buhay. Pero, yun po mga preaching na gano'n ay mag-lead sa atin sa kapahamakan. Kaya tayo nag-churches because we wanna be saved. Ang sabi po ng Panginoon, ang ating pong pananampalataya ay para pong takbuhin, para pong marathon. Alam niyo po ba yung sprint? Yung meron pong oval, tapos may linya-linya, tapos po meron pong mga, siguro 10 tumatakbo po, no? Tapos po yan, ilang lap lang tapos na. Yun po ang sprint. Ang buhay mananampalataya po ay hindi sprint kung hindi marathon. Ang kailangan po ay merong endurance, may stamina, meron pong mga struggles and trials na kailangan tayong pagdaanan. Ang sabi po in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ibig sabihin po yung mga atleta nga po may disiplina Pero po ang kanila pong pinaglalabanan po ay mga gantimpalang panandalian, medal, corona, cash prize. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo, ang sabi ni Paul, nang walang pagtutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Kasi pag po tayo takbo ng takbo na walang pinatutunguhan at suntok lang ng suntok sa hangin, wala pong nangyayari sa ating buhay. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang gayon hindi ako makaalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ang sabi ng Panginoon sa Pahayag chapter 3 verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa inyong salita, sa inyong banal na anak, Lord God, na nagkatawang tao na buhay sa mundong ito, Panginoon. Ang salita, ang buhay, ang kaligtasan, si Yeshua, Jesus, O God. Salamat, mahal na Ama, Lord God. Ama, hinihiling po namin ang wisdom po ninyo ngayong umaga. Hinihiling po namin, hinihingi ang inyong karunungan. Hinihingi po namin ang inyong gabayugan sa bawat puso, sa bawat isip, Panginoon, Lord God. Na maunawaan namin, Panginoon, na hindi po ritual, hindi tradisyon, hindi po pagtugon lamang sa mga bagay na aming kailangang gawin ang isang relasyon sa iyo. Na ang relasyon sa iyo ay tunay, buhay, aktibo at gumagalaw ng maigis hanggang sa mga oras na ito. Maunawaan, mahal na Ama namin, Lord God, ang sustansya ng inyong salita. Baguhin ito ang aming mga buhay, wasakin ang mga kasalanang aming kinalalagyan, O God. Sa kapurihan at kadakilaan ng inyong pangalan. Ama, dakilain mo ang iyong anak. Panginoon Jesus, dakilain mo ang iyong ama. Banal na Espiritu, kumilos ka sa kalagitnaan namin, O God. We want you, O God, more than ever, Lord. Nothing but your presence, O God. The Lamb who was slain, the Lamb who is worthy, Jesus who is about to come. We want you in this place right now. Be in our midst. In your name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon is
Basahin niyo nga po. Guard thy crown. Guard thy crown. Ano po, tandaan niyo, baka mamaya sa palaro sa Kindle, tanongin nila ha. Guard thy crown. Ang sabi ng Panginoon in Revelation 3:11, Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. We have crowns in our life. Meron po tayong mga korona na ipinapangako ng Biblia, at ito po yung mga korona na yon. These are the incorruptible crown, the crown of rejoicing, the crown of life, the crown of righteousness, and the crown of glory. Marami po, minsan po sinasabi nila na ito po ay wreath, o kaya naman po, ito naman po ay literal na corona, ano po? Literal na corona, kagaya po nito. Ako ba yan, RG? So, kapag po sinabi na sa Biblia na ang corona, ano po ba ang naiisip nyo kapag sinasabing corona? Ano pong naiisip nyo? Sino pong sumali sa beauty pageant dito? Girlie, sumali ka? Nanalo ka ba ng corona? Sash. Sino? Si Manny, Mr. Bigte? Ambassador. So, ano po ang naiisip? Ano kapag corona? Ang corona, ang ibig sabihin ay? Ano po? Grabe naman kayo, corona. Bababa ako, pag bigay sumagot. Ano ang sabihin ng corona? Ayan, ang babait. Ano mo? Ano daw? Title holder. No, yung title holder. Kapag sinabing corona, ito po ay gantimpala. Ito po ay karangalan. Ito po ay nagsisimbolo ng tagumpay. Ano po? So, ang gantimpala, karangalan, at tagumpay po ba ay madaling makuha? Meron po ba naglakad ka lang, successful ka na? Pumunta ka lang na isang beses sa school, successful ka na agad, di ba? Wala pong madali sa buhay, di po ba? Dahil po ang gantimpala ay pinaghihirapan. Amen. So, ang sabi ng Panginoon in 2 John 8, in 2 John 8, mag-ingat kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. So, kapag po, sino po ang nag-volleyball? Kamay? Basketball? Basketball? Swimming? Mukbang? Sanay-sanay sa mukbang. Lahat mukbang, nagmumukbang. So, kapag po tayo ay tumatakbo, nag-exercise, di po ba? Tinatrain po natin ang ating katawan. Kahit nga po mga musikero hindi po obrang hindi nagte-training. Yung mga anak ko lang po yun. Yung mga tamad na tamad mag-train. Tulungan niya po akong manalangin, sipagan ng mga anak ko mag-train. Ano po? Ano po? So, di ba kapag po tayo ay mag-marathon tayo, mag-exercise tayo. O, so, ganito po gawin natin. Physical, magmamarathon ka, tsaka yung spiritual life mo. Kapag ikaw ay magsali sa paligsahan, anong gagawin mo? Ikaw ay ensayo. Tama? So, kapag naman ikaw ay malalakad sa Panginoon, ano naman ang kapalit ng ensayo? Ito naman ay ilabas mo. Pagbabasa ng Biblia. Pag-attend sa mga gawain ng church, hindi po ba? Amen? So, dinidisiplina po ng mga atleta yung kanilang sarili. In fact, hindi po sila kumakain ng mga matatamis, matataba. Maliban sa mga nagmumukbang. Di po ba? Pero ganun din po tayo. Kapag po ang mga atleta hindi kumakain ng mga bagay na makasasama sa katawan, ganun rin po tayo. Hindi po tayo gumagawa ng bagay na makasasama sa espiritu. Panonood ng masasamang panoorin. Pagkanta ng mga masasamang kanta. Paggawa ng mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ganun rin po siya. Hindi tayo kumakain ng unhealthy food kasi po, inihihiwalay natin ang ating sarili sa kasalanan. Ang mga atleta din po ay
merong lifestyle, natutulog ng maaga. Mukhang hindi tayo atleta, no? Pati po ako, hindi po matulog eh. Natutulog ng maaga. Ganun din po ang lifestyle ng prayer. Merong schedule ng prayer. Sa bawat galaw natin, pag-usal natin, panalangin, pasasalamat sa Panginoon ang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya nga po, prayer is very important in our faith. Ang sabi po in Matthew chapter 6, verse 5 to 6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang mananalangin, nakatayo sa sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen? Amen? So, noon pong panahon na yun, di po ba, uso po yung nananalangin talaga, tapos nag-aayuno sila, tapos po, nandun po sila sa kanto, pinapakita naman po nila. No? Pero ngayon po, medyo iba na po yung pamamaraan. Madalas po ang tao, nagpe-pray, hindi naman lahat, tsaka hindi naman pwede i-judge lahat ng intention, ano po. Pero madalas, ang tao po ay nananalangin sa social media. Lord, sana po ganito. Salamat, Lord, sa blessing. Lord, you're so good. Salamat sa bagong kotse. Ganun ba, diba? Lord, you're so... Alam niyo, hindi naman natin po pwedeng i-judge ang kanilang intention. Pero, let us admit it. Napakahirap pong maging puro at musila kung talaga pong ipinangalandakan natin sa social media. Maaaring may mga panalangin na pag-iingat, proteksyon, pero si Lord na po ang bahala. But the Lord is warning us, are we like the hypocrites na nananalangin? Kung sabi nga po, diba? Sabi niya, anak, i-upload ko yung picture mo. O sige, game, picture kita. Umayos ka na, pagkulit mong bata ka, napakaligas ng ulo mo, bilisan mo, i-upload ko na yung picture mo. Kapag nakuha na niya, praise God, my everything. Pero samantalang daming sigaw na natanggap ng anak niya, di ba? Ganon po ba tayo, no? So, pati nga po yung mga patay, di ba? Kinakausap din sa Facebook. Miss na kita. Pero nung buhay ka, di naman kita pinuntahan. Or, sabihin, Day 12 of 21 days of fasting. Praise God. Sinabi mo pa. Di namang hindi. At sabihin, ay sis, ang galing naman ni Lord sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, nakuha na nila ang kanilang gantimpala. If we have received the glory already, there's nothing more we will be expecting from the Father. Hayaan natin na si Lord ang makakita ng bawat ginagawa natin. So the Father who sees what we are doing in secret will reward us openly one day. Si Lord, pag po siya ang nag-recognize ng ginawa natin balang araw, hindi po sikreto. Ito po ay kanyang ihahayag sa buong mundo, sa lahat po ng tao, masama man o mabuti. He will show the world kung ano ang ginawa natin para sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No judgment passed sa mga nag-upload ng prayer o ng mga godly things sa Facebook. I'm not against that. But what I'm just after is kung gaano po ba tayo ka-sincere na kay Lord na po yan. Dahil lang social media po, alam naman natin po ay puno ng kasinungalingan. Amen. Kaya nga po, di ba, ang daming pong fake sa social media eh. Yan po yung, meron akong kaibigan na doktor. Sabi, nagkukwento po siya sa akin, sabi niya,
pina-follow daw niya yung mga pasyente ng mga colleagues niya sa social media. Nakikita niya na bakit ganun? Ang dami ng pasyente niya at parang ako ang konti. So, ang nangyayari po, ang nagiging tendency, instead na maging thankful siya, nagiging ungrateful po siya. Tsaka naawa siya sa sarili niya kasi sabi niya, yung mga kasamahan kong mas bata pa, mas malakas pa yung kita nila sa akin. So, hindi naman natin kasi pwedeng, kasi nga, hindi naman lahat ng nakapost sa social media ay totoo. Let us admit, naapektuhan din tayo ng mga nakikita natin dyan once in a while. May epekto siya, imposibleng wala. Sabi ko nga, ang classic na kwento ko nga eh. Pag nakakita ako ng asawang lalaki na binigyan ng flower yung kaibigan kong babae, nagagalit ako agad kay Rene. Kainis to. Hindi po ko binigyan ng flower. Pero hindi ko naman alam, baka may ginawang kasalanan yun, di ba? Di ba? Kasi nga, ang hirap na compare tayo ng compare, di ba? Kaya nga, nag-iingat mo tayo, ano? Kasi ang sabi ng Panginoon in John 5:44, paano kayo maniniwala sa akin ang sabi ng Panginoon? Kung ang hinahangad ninyo ay ang papuri ng isa't isa. Galing mo naman tumugtog, bro. Alamat ka. Galing mo naman magluto. Napakasarap, wala nang huhusay sa'yo, diba? Yung ganun po, yung ikaw na ang pinakamagaling na mag-anak ko sa buong mundo. Paano natin sasabihin na si Lord ang sinasaliksik natin kung nangangati yung tenga natin sa mga papuri ng tao? The Lord is not like that. Ang sabi niya, hindi ang papuri na nanggagaling sa Diyos ang hinahangad natin. That is why, if we are seeking worldly recognition, napakahirap pong isipin na tayo po talaga ay nasa Panginoon. Once a person is already in the presence of the Lord, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay lagi nang itinuturo pataas. At sabihin, ay, sa Diyos ang papuri, ay, salamat sa Diyos, ay, glory to God. Hindi yung, galing ko talaga, galing talaga, galing ko talaga. Hindi natin kinukuha yung glory kung hindi binibigay natin sa Panginoon. Amen? Kaya po masanay na po tayo na wag walang masamang sis, ang ganda ng worship natin kanina. Glory to God po, si Lord lang po talaga. Di ba? Napakasarap po eh. Ganun po sa bawat ano, pag nga po sinasabihan ako ng aking butihing asawa na, ang sarap ng luto mo. Ay, thank you Lord. Kasi bago po ako magluto, nagpa-pray ako sana sumunod. Kasi pag di masarap, pigpintasan nila to eh. Ay, thank you Lord, ang sarap ng luto. Ganun po, no? So, hindi po tayo nabubuhay para sa papuri ng ibang tao. Kilala niya yan? Kilala niya yan? Si Kong ba yan? So, hindi ba? Sabi nga, kung ano ang ginawa ng kaliwa mong kamay, huwag mo nang alam sa kanan na po. Ang sabi in Matthew chapter 6, verse 3-4, sa halip, kapag nagbigay kayo ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ng iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginawa mo, ng ginagawa mo ng lihim, ay siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen? So, napakahalaga po ng mga bagay na ginagawa natin in secret. Napakahalaga ng mga bagay na ginagawa natin kapag po gumagawa tayo ng kabutihan in secret. Yung, wag mo sabihin, please, wag. Hayaan mo na, sabihin na agad yan. Ganun, di ba? May mga kapatid po tayong ganun eh. Hindi i-announce ko yan, please, wag. May ganun. So, yan po yung mga gusto ng Panginoon. Ano po? Gayon din naman ang mga bagay na ginagawa natin ng sekreto kapag tayo ay mag-isa na lamang ay napakahalaga rin po sa Panginoon. Amen? Maaari po tayong maging maayos pag nasa church. Maaari po tayong maging maayos pag may nakakakita. Pero kapag po tayo ay mag-isa na lamang, kamusta po tayo?
We may convince others that we are good. We may convince ourselves that we are right with God. But only God examines the heart. Si Lord lang po ang nakakaalam ng katotohanan ng ating puso at isip, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Lahat tayo ay tatanggap ng gantimpala o ng parusa base sa mga ginawa natin. That's why, kung meron po tayong mga bagay na ginagawa, tanungin natin ang ating sarili. Ginagawa ko po ba ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon o para sa glory ng pangalan ko? Kasi makikilala kong mabait, tanyag, makatao, ang daming kong kaibigan, ang daming nagmamahal sa akin. Kasi bakit? Ang galing kong makisama. Are we really doing it for the glory of the Lord? Amen. God knows every intent of the heart. Ang sabi ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 3, 13-15, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahayag sa mamamagitan ng apoy kung ano ang uri ng ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. Kung hindi nasunog ang itinayo sa pundasyon, tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masusunog man, ay mawawalan siya ng gantimpala. Every deed, every act, every action will be tested on fire. Ganun po kabalisay, kabusilak at kamakapangyarihan ng Diyos na hindi po natin siya kayang linlangin ni isang saglit. Kaya nga po nananalangin din ako na, Lord, sana kahit isa may tumagal sa apoy. Kasi minsan sabi ko, ano ba talaga ang motibo ko? Malinis ba talaga ang hangarin ko sa pagtulong o gusto ko rin ng kapurian ng tao? We have to be very careful po. Kasi baliktad po talaga ang mundo sa kingdom ng Panginoon. Amen? Baliktad. Kasi po, di ba? Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang sabi, ito ang word, ito ang salita ng Diyos. Anong sabi sa mundo? Walk in flesh, feed your flesh. Ang sabi ng Panginoon, feed your spirit, walk in spirit. Ang sabi ng mundo, I am God. I am the greatest of all time. Pero ang sabi po ng Panginoon, I am weak. Jesus is my strength. Baliktad na baliktad po, hindi po ba? Ang sabi ng mundo, look at me. Magaling ako. Marami akong kayang gawin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, look unto Jesus. Sobrang baliktad po, di ba? Ang sabi, I am a good person. Iboto niyo ako. Ang sabi naman ng salita ng Diyos, Diyos lamang ang mabuti, wala nang iba. Grabe po kabaliktad, no? Ang sabi po ng salita ng tao, follow the majority. Kung majority wins, kung sino mas marami siyang tama. Ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa Panginoon kahit nag-iisa ka, ikaw ang tama. Amen? Grabe po kabaliktad. Ang sabi ng mundo, what can I get? Anong mahihita ako sa inyo? Ang sabi ng salita ng Diyos, ano ang pwede kong ibigay? Ano ang pwede kong gawin? Ang sabi ng mundo, mahalin natin ang mundo na ito. Ang sabi ng Panginoon, mahalin natin ang tagapagligtas at ituon natin ang ating isip sa mga makalangit na bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon. The world is very different. God is very different. Bas daanan po natin ulit ang ating verse kanina. Basahin po natin. Alam ninyo ang mga kalhok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit, nag-iisa lamang ang nagkakamit na gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo
tumakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkabit ng gantimpalang panandalian, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Kagaya nga po ng isang marathon, ang ating pong buhay Kristiyano ay marathon din po. Kailangan ng preparasyon, kailangan ng disiplina, kailangan ng commitment. Kailangan ng commitment. So, Aljon, Manny, tabas kayo dyan. Tabas kayo dyan. Tayo kayo din sa dulo. Tayo kayo sa dulo, ha? Okay. So, ayan. Tapos, una kayo, magunahan kayo na kunin ng Bible na ito, ha? Okay? Pag sinabi kong go, ha? Okay. Pero, Aljon, bitbitin mo yung electric fan. Dalin mo. Dalin mo. Ayan, ha? Okay. Dalin mo, ha, Aljon, ha? 1, 2, 3, takbo! Kunin ang Bible! Amen. Amen. Ang bagal ni Aljon. Aljon, balik mo na daw na. Thank you. Amen. Ang sabi po ng Panginoon sa mga Hebreo 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ng anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo at sa takbuhing nasa ating harapan. Kapag po tayo ay tumatakbo sa isang marathon ng may bit-bit na mabigat, hindi po tayo mananalo. Amen? Ano po ang daladala natin sa ating mga puso at isipan? Hindi ka mananalo. Ngayon pa lang, sinasabi na ni Lord, ibaba mong lahat yan. Galit, hindi pagpapatawad. Nasaktan ka, na-offend ka, hindi mo kayang magpatawad. Hindi mo din kayang humingi ng sorry. Mabigat yan. Mabigat pa sa electric fan na dala ni Arjun. Hindi tayo mananalo. Last ba yan ng mata? Pornografiya, fornication, premarital sex, addiction. Hindi ka mananalo. Bitawan mo yan. Sugal, alak, sigarilyo, vape, it's gonna drag you down. There's no point in running kung karga-karga mo lahat yan. Adultery, pride, it's not just going to slow you down. You're not gonna finish the race. Ano man ang karga natin, ano man ang meron sa buhay natin, bitawan po natin yan. Simula po nang binuksan ng Panginoon ang isip ko na end times na po, ito po ay mga year 2020 na mga pandemic po. Nung nalaman ko na malapit nang bumalik ang Panginoon, I learned to, sa Diyos ang kapurihan, siya po ang nag-udyok at nagbigay sa akin ng karunungan na yon. I learned to forgive more. I learned to say sorry more. I learned to love more. I learned to spend time with my family more. Kasi nga po, hindi natin alam kung hanggang kailan na lamang. What are we doing trying to waste our time na hindi tayo nakikipag-usap sa ibang tao? May kagalit, may iniiwasan, merong sama ng loob. Anong makukuha natin sa mga ganitong bagay na hindi natin kayang mag-release ng kapatawaran o humingi ng sorry? It's gonna drag us down. Hindi tayo makaka-finish ng takbuhan. Ihilingin natin sa Panginoon na ipakita niya sa atin ang mga bagay na dapat nating iayos bago siya dumating. In Hebrew 11:1, ang sabi po, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ating pong mga paningin ay corrupted, at ang ating pong paningin ay connected sa mga judgment. Kunwari, meron kang makikitang isang bagay
Yung pong nakita mong signal na yun, magsasend ng signal sa brain mo, magkakaroon ka ng action or reaction. So, ang gusto ng Panginoon, in 2 Corinthians chapter 5:7, for we walk by faith and not by sight. Ang ibig sabihin, gusto mong tanggalin ng Panginoon yung judgment natin sa pamamagitan ng nakikita natin. Bakit? Kasi po, iba ang, kunwari ganito, meron pong isang trabaho, tapos, pinag-pray mo to, tapos, binigay sa'yo ni Lord to. Pero nung nakita mo, ay, hirap. Ay, hindi ko kaya yan. Ay, alanganin tayo dyan. Kapag ganun, naka-cloud yung judgment natin, hindi tayo nakakapag-decide ng tama. Kaya ang gusto niya, para tayong may piring, pero nakikinig lamang sa Kanya. If my son is here, Matthew is here, kaya ko pong takpan yung kanyang mata, papunta mula sa pinto, kaya ko siyang bigyan ng instruction, makarating dito sa harapan ko, kahit po meron siyang piring. Tama? Kasi po unang-una, kilala niya ang boses ko, at saka po nagtitiwala siya sa akin. Ano po? Ngayon, subukan natin na lahat tayo magbigay ng instruction sa Kanya hanggat sa makarating dito. Malilito po, di po ba ang anak ko? Kasi po ang dami-daming boses, tapos po hindi niya alam kung sino ang susundin. Ganon din po sa buhay Kristiyana natin. Kung tayo po ay nakapiring at tayo po ay nakikinig sa Panginoon, anuman po ang ingay na maririnig natin, kapag narinig natin ang boses ng ating Diyos ang mananagsalita, madidinig natin siya at mauunawaan natin kung ano ang nais niya na makabubuti para sa atin. For we walk by faith and not by sight. Kailangan po talaga lang natin ng complete surrender sa Panginoon. Kaya sabihin, magba-blindfold ka, lalakad ka sa bangin, walang kasiguruhan, walang problema. Si Lord ang nag-guide sa atin. Amen. Kasi nga po, minsan nalalakad tayo sa bangin, meron na nga po tayong mata, nadadapa, nadudulas, nahuhulog pa nga po tayo, hindi po ba? God wants our complete trust. Sapagkat namumuhay kami, batay sa pananampalataya at sa hindi sa mga bagay na nakikita. Ang sabi ng Panginoon in 1 Peter chapter 1, 8-9, hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Meron na po ba dito sa atin na nakakita ng presensya o mukha ng Panginoon hanggang sa mga oras na to? Hindi po ba wala pa? Pero ang sabi po ni Peter, hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng inyong salita. Kasi sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Therefore, ang paniniwala natin at pananampalataya na tunay, buhay at totoo si Jesus, yun ang ating magiging gantimpala sa buhay na walang hanggan. Napakadami pong Kristiyano talaga na hindi nauunawaan yung relationship sa Panginoon. Yun pong hindi alam kung ano po ba ang dahilan, kung ano po ba ang esensya, ang sustansya, ang halaga ng relationship na ito. Napakarami pong Kristiyanong ganyan. Ang sabi ng Panginoon, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung hindi tayo naniniwala at nananampalataya, walang magpapatutunguhan ang atin pong ginagawa. Para po tayong lumalakad at tumatakbo ng walang direksyon at sumusuntok sa hangin. Ang sabi ng Panginoon in Santiago chapter 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu,
Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. So kung tayo ay naniniwala sa isang bagay, we also have to do our part. Sabihin, naniniwala tayo. Pero, napakarami pong Kristiyano ang merong ganitong problema, katamaran. Kasi pag hihingi tayo ng trabaho, maniniwala tayo sa isang bagay, ipapanalangin natin, but we do not want to do our part. We ask for blessing, pero hindi natin binibigyan ng Panginoon ng avenue kung paano niya tayo i-bless. Paano? Ang gusto ba nating blessing, yung binigay lang ni ganito, binigay ni ganyan, binigay ni ganyan? O ang gusto nating blessing, yung isang blessing na may vessel na dadaloy sa'yo at ikaw din pwede mo din i-share, ibigay. Amen? Faith po natin yun eh. So, we are asking for good health. Lord, pagalingin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng magandang kalusugan. Pero sinisira naman natin ang templo ng Panginoon. Amen? We are asking for deliverance. Palalangin mo na ako sa kasalanan na ito. Pero wag muna ngayon. Ayaw naman natin umalis sa kasalanan kasi hindi ko pa kaya, baka mawasak ako kapag ipinitawan ko itong kasalanan na ito eh. Asking for salvation sa ating mga mahal sa buhay. Lord, iligtas mo ang nanay ko, tatay ko, kapatid ko, ganyan. Tapos pagdating mo sa bahay, walang ulam! Ano ba naman yan? Tapos nagpapray tayo ng kaligtasan nila. Tara na nga, pray! Labas na lang tayo! Paano nga natin i-manifest yung faith natin kung hindi nakikita sa buhay natin. Amen? That is the reason why ang dami pong natitisod. Natitisod tayo po mga Kristiyano ay katisuran sa mga tao. Huwag tayong pumayag na ganun. Bakit? Nasasabi na, mas mabait pa ako dyan, tapos maniniwala. Lagot tayo kay Lord. Kailangan ang mga tao ay na-attract, na mamagnet sa ating karisma, sa ating lambing, sa ating makipag-ugnayan sa kanila. At doon sila nahahatak palapit sa Panginoon. Amen? Parang ang bait naman ng tao na to. Saan kaya ito nagsisimba? Lagi ko nga pong tinatanong, diba? Meron na bang nagtanong sa inyo na, bro, sis, Christian ka ba? May nagtanong na mo sa inyo yan? Kung may nagtanong na sa inyo yan, approve na approve, diba? Bakit? Meron silang nakikitang something sa iyo na hindi nila kayang tiisin na hindi itanong, Christian ka ba? Balik na rin natin. Meron namang pwedeng, Kristiyano pala yun? Sus, ano ba yan? Grabe! Nakakahiya! Kristiyano ba talaga yun? Nasabihan na ba tayo ng gano'n? Kristiyano? Di ba? So, hindi po obra na hindi natin kinakopol ng gawa ang ating pong faith requires work and work requires obedience. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Napakaganda po ng utos ng Panginoon and it requires our obedience. Ang sabi ng Panginoon, Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Nung po ako ay bata, hindi ko po magets ang mga salitang ito. Kasi po, bakit hindi ka makikiayon? Ito nga yung majority, dito ka nakatira, dapat makiayon ka. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kung kagaya nga po ng sinabi natin kanina, sa world, follow the majority. Sa spiritual, follow Jesus even if you are only one, if you are alone. Amen? So, meron po sa school ng mga bata na seminar daw po. Sabi po nila na bibigyan nila ng seminar ang mga magulang
dumating ang Generation X, Z, Y, B, D, C, A. Ang dami-daming generation na tinatawag, ano? Pero ano ba ang pagkakaiba ng Kate? Ano ang pagkakaiba ng Generation Z sa X tsaka sa Millennial? Letter. Ano pa? Age. Ano pa? Year. Ano pa? Month. Day. Pero, ano nga ba ang sinasabi? Ano nga ba ang pagkakaiba? Meron silang mga sinasabing ang mga generation na fragile, bawal ng pagalitan, bawal masyadong utusan, bawal silang ma-offend kapag nakapagsalita ka ng masakit, baka magalit, magtampo, maglayas yung anak ko, di po ba? Oo, si Sister Joy. Pero di ba, ano ba ang pinagkaiba ng ipinanganak noon hanggang sa ngayon? Pare-parehas lang naman tayong tao. Diba? Walang naiba. Kung nagbabago man po ang ugali ng mga kabataan ngayon, it is because we allowed it to happen. Kung nagbago man po ang kondisyon nila, it is because sinuportahan natin ang mga layaw na ibinibigay ng mundo. Kailangan lahat sila may cellphone, may gadget, may iPad, lahat sila may ganito. Kasi kawawa sila kapag hindi nila naranasan yun. It is so wrong. Kasi alam niyo po kung bakit? Ang naglagay po ng label na yan ay ang mundo. Nilagyan po sila ng label. Bakit hindi mo hayaan na ang magbigay ng label sa anak mo? Ang Panginoong Jesus. Hayaan mo siya ang magbigay ng label para maituro niya kung ano yung tama. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Let us not accept these labels. Accept the label of the Savior in our children's lives. Amen? Hindi mo pwede utusan. Anak, kanina pa ang hugasin. Baka naman ubra ka nang maghugas kasi tapos ka na siguro mag-ML, anak. Diba? Kailangan bang ganun? Hindi ba pwedeng tatamad-tamad ka, ML ka ng ML, maghugas na muna dyan. Puno mo yung cellphone mo mamaya, diba? Bakit bawal na silang ganun? Hindi. Sa pagtutuwid at pagdidisiplina, doon po sila naitatama. Huwag natin hayaang labelan sila ng mundo. Ninanakaw sila ng mundo sa pamamagitan niya. Yan, kailangan. Noon, ganito lang, share lang, tapos ngayon mag-isa na. Tapos kailangan may upuan na siya ngayon. Kasi alam niyo po kapag nag-online class yung mga anak ko, yung mga kaklase po nila, may sariling kwarto, may sariling upuan, may sarili pong mga gadget na ang lalaki. Ginagamit for gaming po di ba? Pero syempre yun nga, nagagamit minsan sa online. Maganda naman, online class kasi. Pero pwede naman po yung maliit na cellphone, nag-work din naman Kahit po nakasalampak lang yan sa upuan, di ba? Mas matututo pa po sa hirap yung anak natin. Maling-mali po yung ano man ang naranasan kong hirap. Hindi ko ipararanas sa anak ko. Ipadadanas ko sa kanya ang lahat ng sarap. Kaya nung lumaki, sa'yo naman pinadanas ang hirap. Meron akong pasyente. Tapos sabi niya, magkaharap sila, 2 years old pa lang, no? Sabi niya, kasi malahilig po to sa soft drink, sabi ng nanay, sabi ng bata. Sabi sa nanay, sinungaling ka? Nahiya ako. Parang gusto kong tumayo, ako yung gakuha ng disiplina Kaya lang, hindi ko naman pwedeng gawin. Sabi ng nanay, nakakahiya naman kay Doc. Ako nahihiya sa'yo Alam niyo kung natin hayaan, ang sabi ng mundo, meron daw po 10 types of gender. Hindi ko na po inalam kung ano ibig sabihin ng bawat pagod na po akong alamin, pero hindi po yan totoo. Pero, tinuturo po nila yan sa mga school, hindi yung priest nila yan, be careful. Ang sabi ng Panginoon, di ba, may fluid, may dead, hindi ko na alam, basta. So, hindi yan totoo dahil ang sabi ng Panginoon, nilalangan niya ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalangan. Tapos ang usapan, di ba? Amen. Kasi ngayon, kapag sasabihin mo, uy, ang dami na palang gender ngayon. Anong gender mo? Tayo pa yung nagtanong, di ba? Tayong mag-correct, tayong magturo. Huwag natin i-accept kasi sasabihin na hindi totoo yung nararamdaman mo. Deception yan ang kalaban,
i-rebuke mo yan, hindi ko yung tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Hindi po pwede, Nay, minsan pusa ako, may sakit ako, dalhin mo ako sa veterinary kasi ngaw. Diba? Totoo po yun. Meron pong tao na ayaw niyang magpagamot sa doktor. Totoo to ha, kasi pusa daw siya. So sa veterinary siya nagpapadala. Totoo. Kasi ayaw nyo kasing i-search nyo ha, i-search nyo. Totoo. Hindi, alam niyo po kakaiba na talaga ang mundo natin ngayon. Pag di nyo pa naman nakita, ewan ko na lang po sa inyo. So as a man or woman of God, ano ang pwede natin gawin? How can we be of service to our King and Savior? Sabi ng Panginoon in 1 Thessalonians 2:19-20, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya? So, ang atin pong mga trabaho at obligasyon bilang mga lalaki at babae na anak ng Diyos, bilang po mga anak ng Diyos na nilikha niya, is to tell the world about Jesus. Alam niyo po, sino na po yung maraming nadala sa church? Sino na po yung maraming na-evangelize, na share ng word ni Lord? Yan po yung mga corona ninyo. Yan po yung mga corona, gantimpala ninyo. Kung may mga nadala na hikayat na ituro tayo sa Panginoon ng mga kaluluwa, yan po yung mga corona natin. We have to work double time because there is not much time left. Persecution is coming. Persecution is coming. Ang sabi po sa Pahayag, chapter 2, verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin, makinig ka. Ipabibilang po ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Our faith then has always been tested. Our faith now is being tested, and our faith in the future will also be tested. Lagi po yan ang pabantayan ng Panginoon, is to test the faith para po malaman ng Panginoon kung sino ang tunay at sino po ang nababago ayon sa kanyang mga pagsasanay. Sa Nigeria po, RG, remove mo na lang RG yung letters. Sa Nigeria po, meron po doon na simbahan na sinunog, ano po? Mayroon pong simbahan na sinunog po doon. At alam niyo po ba, after masunog ng simbahan, yun pong mga tao ay pinili pa rin po na magsimba. Amen. So after pong sunugin yung mga yung simbahan, piniling magsimba. Eh, ang mga Kristiyano po ngayon, konting ulan, hindi na nagsisimba. Paano pag sinunog pa yung simbahan, di po ba? Ay, huwag din mabaho doon, baka paupo tayo doon. Konting labada, hindi nagsisimba mo. Sis, hindi ka nagsimba last week. Ang dami kong labada, sisi, di ba? Gano'n po. Sis, hindi ka nagsimba. Eh, pagod ako last week, eh. Ay, sis, hindi ka nagsimba. Ang sarap kasing matulog, bed weather, clingy ako noon, parang gano'n. So, hindi po, diba? Nakakahiya sa mga ganito pong klase ng pananampalataya. Why did I say that persecution is coming? Sa United Kingdom po, ay in-announce na po ng kanilang Prime Minister na hindi ka na ubrang magtrabaho o hindi ka na ubrang gumalaw kung wala ka pong digital ID. Panoodin po natin ito. Today, I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Mr. Lannan, you will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Hindi po ba katunog siya ng no man may buy or sell if he does not have the mark of the beast?
po, hindi naman po pwedeng itatag ang New World Order sa isang araw, isang iglap lang. Talaga pong ito po ay matagal na pong pinagpaplanuhan ng kalaban at ito po ay matagal nang nangyayari. If you think na ang technology po na ito ay wala pa dito o hindi pa imposible, tingnan niyo po ang ginagawa nila sa China. Amen. So, meron na pong technology na kayang gawin yan. Na hindi na po tayo makakikilos kapag wala po tayong digital identification. Ang ating pong face, di po ba may nagsascan nga po ng mga orb, yung mga namimigay ng magkano? Tingnan niyo po ha, talaga pong pera ang ginagamit ng kalaban. They want to scan your iris, pati po yung facial features, pati po yung mga tawag dito, fingerprints po, no? Kasi po yan po ay exclusive sa iyo lang. So kung meron na po silang record niyan, tapos po, kunwari, mag-a-abroad ka, o bibili ka ng ganito, pupunta ka sa ganyan, o magbabayad ka ng ganito, kailangan yung record mo nag-a-appear. Siguro sabihin mo, parang imposible naman yan sa Pilipinas kasi mahirap lang tayo. Wala tayong pang-pondo dyan kasi nasa bulsa na ng mga politiko. Hindi kaya, kasi tingnan mo po ang sabi po ni Baguio City Mayor Magalong. Magalong pushes blockchain initiative to boost transparency and accountability. Ano ang blockchain technology? Blockchain technology is an artificial intelligence algorithm that is connected to your phone, connected to your bank account, connected to your school, your work, connected to your ATM, connected to your police record, connected to your medical record, connected lahat ng bagay sa buhay mo in blockchain technology. And they want to push it now para mabawasan ng corruption. So, pag may tinanggap na pera, makikita kapag merong masesense agad ng internet po yun. So, wala nang magiging corrupt. Pero lahat po tayo ay mabibilanggo sa kanilang New World Order. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi naman po pwedeng sa isang iglap, lalabas na ang New World Order eh. It is given one piece at a time. One piece at a time. Kagaya po nung nangyaring pandemic, it was a trial of compliance. Sino at gaano karami ang taong susunod at maniniwala na kailangan busalan natin ang ating muka, lagyan ng takip ang ating muka, at magpaturok tayo ng gamot na hindi natin alam kung saan galing o ano ang gagawin sa ating katawan. It was a trial of compliance. And they were able to see na ang mga tao complied willingly. Ibinigay natin ang ating mga kalusugan para po sa kanilang mga kagustuhan. It was a trial of compliance. And now, ito pong blockchain technology will be another trial of compliance. Kapag po tayo ay pumayag dito, mag-gather na nila ang, di po ba, lahat po ng mahalaga nga po ang data sa cellphone, ano ang binrowse mo, ano ang binili mo, minsan naglalagay ka pa ng location, saan ka nagpunta, sabihin mo, brother ganito is at ganyan, di ba nakalagay po? It is data. Yan pong data na yan ay napakahalaga po sa kalaban. Kasi po dyan tayo kokontrolin. Okay? Meron po akong testimony that it took 5 years in the making. Meron po akong testimony na gustong i-share sa inyo that took 5 years in the making. Gaya po ng sabi ko,
that pandemic was a trial of compliance. Kasi makakakita ka ng nanay sa mall na naka-face mask, tsaka face shield, tapos may dalang baby, pero naka-expose. Di po ba? Hindi po ba, tinanggal na po ng tao yung pag-iisip na, protected si mami, paano naman si baby, di ba? Tapos, kapag may pass ka, hindi ka din nahahabdadapuan ng COVID-19. Di ba meron pong mga, tawag sa mga doktor? Yung may link pa kami nun eh. Healthline, frontliner. Pag frontliner ka, may pass ka, makakapunta ka kahit saan hindi ka nadapuan ng COVID. Pero pag wala kang pass, bawal kang pumunta kasi nadapuan ka ng COVID. So, takot yung COVID sa pass. Tsaka sa frontliner. Tapos, hindi rin niya dadapuan yung baby na kasama ng nanay sa mall. It was a test of compliance. It was a test kung gaano tayo susunod at maniniwala sa mga pangluloko. Ang sabi in Pahayag, chapter 18, verse 23, wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya, hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal, at dinayan niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Let us see what pangkukulam is all about. Pangkukulam is sorcery in the Bible and is translated to pharmakia in the Greek and translated to pharmacy or giving of medicine sa panahon natin. That is the translation of pharmakia. Gusto kong i-share ang kwento na ito, not to lift myself up, pero kung hindi po bigyan ng papuri ang Panginoon sa buhay ko at magbigay ng babala sa mga natutulog na Kristiyano. Kasi po, we are living in the end times. Noon pong pandemic, binuksan nga po ng Panginoon ang aking isip. Kasi po bilang doktor, talaga naman pong grabe yung sampalataya naming mga doktor sa bakuna eh. Pero binuksan ng Panginoon yung aking isip noong 2020 po at binuksan niya po talaga, pinakita niya po sa akin yung deception ng kalaban. Kaya po lahat ng mga mahal ko sa buhay, halos mga pasyente, kinausap ko na wag mag-take ng vaccine. Hindi ko man na lahat, pero sinikap ko po. For how many years, even ang mga magulang ko na pro-vaccine, na-convince ko po sila na huwag magpabakuna. Ganun po, So, gusto ko pong din i-share sa inyo, you deserve to know, na isang reason po kung bakit nagkaroon ng church na ito is because of these things na ito po yung hindi ko na kayang makinig sa mga nagsasabing alagad ng Diyos and yet naloko sila. Ito po yung itong isang nag-udyok po sa amin mag-asawa sa kapangyarihan ng Panginoon na magsimula ng church. Kasi nga po, bakit walang church na nagsasabi ng end times na, bakit walang church na nagsasabing malapit nang bumalik ang Panginoon? So, dumaan ang panahon, na-convince ko po maraming tao, mga pasyente, salamat sa Panginoon, at na-convince ko din po ang aking mga kapatid at aking mga magulang. Pero po, come year 2021 po, namatay po ang aking mga magulang. Namatay po sila nang wala po silang bakuna. Akala ko po, okay na, tapos na, ganun na lang po ang mangyayari. Hindi ko po alam na magta-turn pala ang mundo ko dahil babalikan po pala ako ng lahat ng kamag-anak ko at lahat ng mga sinabihan ko at sisisihin po pala ako. Hindi ko po yun nakita, yung pangyayari ngayon. Noong mga panahon po na yun, konting-konti lang po yung mga taong nasa paligid ko. Dahil karamihan nga po ng tao ay sinisisi ako at tinidikdik po yung naging desisyon ko at pag-uudyo ko sa mga magulang ko. Hindi ko po, alam po ng Panginoon to, na hindi ko po siya sinisi na bakit naman ganon? Pinaglaban kita, yung sinabi
Hindi ko po yun sinabi sa Panginoon, pero alam ko po na tama yung pinaniniwalaan ko. By the word of the Lord, alam ko po na tama. Kailangan ko lamang pong mag-antay ng pagkakataon. And come 2025, ang dami ko na pong pasyente, ang dami ko na pong kamag-anak na nagsasabi sa akin na sana nakinig kami sa iyo. Sana naniwala kami sa iyo na hindi maganda sa katawan yan. Sabi ko, okay na lang sa akin yung mga taong hindi naniwala o naniwala. Meron akong 2 tao na sana gusto ko malaman nilang tama ang pinanindigan ko at tamang magtiwala sa Panginoon kahit konti lang, kahit nag-iisa ka lang. Yun ang mga magulang ko. Gusto ko sanang malaman nila na tamang manindigan kapag naniniwala ka sa Panginoon. Na kahit nag-iisa ka lang, na kahit wala kang kakampi, hanggang alam mo na si Lord ang kasama mo, tumindig ka, huwag kang magpatinag. Kasi balang araw, itatayo ka ng Panginoon at papakita niya sa buong mundo na ito ang anak ko na tumindig na nampalataya kahit mag-isa lang siya. It is the faith na binigay ng Panginoon kay Abraham nung sasaksakin niya na si Isaac. It is the faith that Noah had nung binamak siya ng mga tao kasi sasabihin, wala namang bagyo, gumagawa ka ng bangka. Ito din yung faith na itinaas ni Moses ang kanyang kamay para hatiin yung Red Sea. Ito rin yung faith na meron si Daniel nung itinapon siya sa lion's den. Ito rin yung faith na meron si Shadrach, si Meshach at si Abednego na sinabi nila na kahit na ano man ang gawin mo, hindi kami susunod, hindi kami sasamba sa Diyos Diyosan dahil ililigtas kami ng Panginoon namin. Ngunit kung hindi man kami iligtas ng Panginoon namin, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos Diyosan mo. It is that faith that Shadrach, Meshach, and Abednego had. Yan yung faith na kailangan binibuild up natin ngayon because the days are gonna be so hard. We need discernment. We need to go to Christ para tanungin siya ano ba ang tunay niyang kalooban. Dahil punong-puno po ng paglilitla ang mundong ito. It was that faith na pinakita ng mga lingkod ng Diyos. Ito po yung mga faith na nagtuturo lamang sa Panginoong Jesus. Ang sabi po in Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan at pagkamatay sa krus. Kung ang ating pong Panginoon ay dumanas ng persecution, ang mga nagmamahal at naglilingkod sa Kanya will also undergo persecution. Hindi po hayahay ang buhay ng buhay Kristiyano. Pero sinisigurado ng Panginoon na kapag napagtagumpayan natin to, makatatanggap tayo ng corona na nagmamula sa Panginoon. Amen. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan na hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa Kanyang pagbabalik. Balang araw, ang lahat ng korona na matatanggap natin ay iaalay rin natin muli sa paanan ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa pahayag 4, inilagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinabi, Aming Panginoon, aming Diyos, karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. You are worthy, O Lord,
to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and were created. Meron ba akong isang gustong i-share sa inyo? Ito po yung Holy of Holies. Ito po yung tabernacle na po ni Moses na po. Ano pong kulay ang napapansin po ninyo dyan? Ano po? Pula, purple, and blue. So, ito po ay base po sa utos ni Lord kay Moses. Ang sabi po niya in Exodus 26:31, "And you shall make a veil of blue and purple and scarlet yarns, and our fine twined linen, it shall be made with cherubim, skillfully worked into it." Ano po ang ibig sabihin ng red? Red means Adam. Hanapin niyo po ha. Adam means red. Tao. Mahina, makasalanan. Adam means red, and blue means royalty, godly, strength, and honor. Kapag po pinagsama natin ang red at saka ang blue, ano po ang magiging resulta? Purple. Jesus is both man and He is also God, and He came down to this earth to save us sa ating mga pagkakasala. That is why the Holy of Holies is so important to the Lord. Ganyan po siya ka-intricate sa kanyang mga detalye na gusto ko ang kulay, just to show na ang lumikha rin ng kulay ay ang Panginoon. Because He said, red is man, mahina, makasalanan, mortal, and blue is godly. Slowly ate. And blue is godly, heavenly, kingly. Kapag pinagsama, ang red and blue will give us purple. That is why ito ang ordinance ng Panginoon to put blue, purple, and scarlet yarns sa tabernacle. Because to remind us na God, Jesus is God. He is King. He came down as a man, and together He fulfilled the duty the Father assigned Him. That is why He is worthy to redeem you. Worthy na iligtas ka sa lahat ng kasalanan na meron ka. Hindi yan kayang angkinin ng kahit sinong tao. At isa ba pong nakapagtataka o nakakatuwa at nakakabless is sa kabila po ng ginawa sa Panginoon ng mga kasamaan. Tingnan po ninyo in Mark 15, verse 17. "And they clothed Him with" what? Purple. To signify that God, that Jesus is both man and both king at the same time. They twisted a crown of thorns that they put on His head. Kahit po sila po ay mga masama at mga kalaban, sila po ay sumusunod pa rin sa pamantayan ng Panginoon. Hindi nila alam that they are recognizing the authority and the power of Jesus Christ kahit siya ay minamak nila. Napakahusay, napakabuti, napakadakila ng plano ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in Isaiah 28:5, ito po ay isang propesiya thousands of years ago at hindi pa nangyayari. Sa araw na iyon, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang magniningning na korona sa mga nalalabing hinirang. Jesus will be our crown. In Genesis 15:1, the Lord said, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great
reward. For when the chief shepherd appears, you will receive a crown of glory that does not fade away. Mga kapatid, let us guard our crown. Let us do everything that we can to finish this race. Ano man ang mga balakid, ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga hadlang sa ating mga buhay, atin itong bitawan and run this race na parang isa lamang ang mananalo, and whatever we have, gawin natin ng lahat upang mabantayan ang corona na meron tayo. Let us guard our crown. Hindi magiging madali ang mga darating na araw. Hindi magiging madali ang mga darating na panahon. But let us guard our crown and let us endure anything, persecution, ang mga pagsubok, ang mga trials, ang mga pasakit. Let us endure it looking unto Jesus na siya ang ating great reward. This is the relationship that we have with Jesus. Hindi ritual, hindi tradisyon, relationship. You know na may inaasahan kang blessed hope na balang araw ay darating at dadawit sa'yo upang iligtas at ilayo ka sa lahat ng kasamaan na meron ng mundo. That is our blessed assurance na hindi alam ng mundo. Let it be Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating mga pighati, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating sitwasyon, let it be Jesus in our lives. Hallelujah.
to live is Christ. For me to live is Christ. God, breathe your name above everything. Let it be Jesus. Let it be my Jesus. Let it be. Ano man ang sitwasyon na kinalulugmukan natin ngayon? Ano man ang mga balakid, ano man ang mga problema, ano man ang mga suliranin, ano man ang mga alalahanin, ano man ang mga kasalanan na nakayakap sa ating mga buhay. Let it be Jesus in our lives. For Jesus is the power to save us. Hindi lang sa ating mga kasalanan, kung hindi lalo sa mga bagay na kinakasaglakan natin. Whether it be health, money, emotions, addiction, whether it be hopelessness, let it be Jesus. Let us ask Jesus to strengthen our faith, na palakasin ang ating mga pananampalataya, because the days are evil and the enemy, the Antichrist, is already moving and is already here. Let us ask the Lord for power, for wisdom, for strength, for knowledge. Let it be Jesus sa lahat ng ating mga bahay. Let it be Jesus sa ating mga anak. Let it be Jesus sa ating mga asawa. Let it be Jesus sa ating mga mahal sa buhay. Let it be Jesus sa ating mga nasasakupan. If you think that this is just nothing, kung sa isip at puso natin, we do not believe in what we are saying and what we are doing, there's still time to repent. Let it be Jesus in our lives. The days are coming. The Lord is speaking. Susubukin ang pananampalataya ng bawat isa. Dadaan ng lahat sa apoy. Hanggang kailan natin kayang ipagtanggol at ipaglaban ang pangalan ng Panginoong Yesus na sinasabi natin ating Diyos na tagapagligtas. Ang mga alalahanin natin sa buhay is nothing compared to what is coming. We pray that it will always be Jesus, na kahit kailan na hindi natin siya itatanggi, kahit kailan na hindi natin siya itatatwa, at kahit kailan na hindi natin siya ipagkakanulo dahil sa ating mga kahinaan. Let us pray. Should I ever be abandoned? Should I ever be acclaimed? Should I ever be surrounded by the fire and the flame? This is a name I will remember. There's a name I will proclaim.
Ruach HaKodesh, Spirit of the living God. Let your people know. Let your people know. Let your people know. Move in this place. Move in this place right now. We want you. We want you, Lord. Sa mga kapatid natin nawawalan ng pag-asa, sa mga kapatid natin na naubusan na ng lakas, we speak Jesus. We speak the Lamb who was slain. We speak the Lamb who gave your life for us. You want healing, find healing in the sacrifice of the Lamb. You want peace, find peace in the Lamb. You want Jesus, find Jesus. For He is worthy. Awitan natin siya at purihin natin siya like He deserved. Awitan natin siya at purihin natin siya nang nararapat. He deserved more, nothing less. Jesus wants you to know right now that He is the answer, for He is worthy. He went down from heaven. He went down to save you. Ang bawat isa na nandirito ang naging dahilan kung bakit kinakailangan niyang bumaba sa langit upang magpakasakit. It is you. Ikaw, ako, tayong makasalanan. We are the reason. He is worthy. Praise Him. Praise Him. Open your heart. Open your mind. Open your spirit. Worship Him. Give your best praise and adoration to the King of Kings and the Lord of Lords.
lower our voices and our strength in our life and sing this song once again without the instruments. Worthy is the Lamb. Think about Jesus, the Lamb who was slain. Isipin mo, imagine mo that you are facing Jesus right now, the Lamb who was slain. Think of Him, praise Him, thank Him, glorify Him, magnify Him, give Him the praise and worship that is due to our King, to our Lord, to the Creator. Hallelujah. Jesus, Son of God. We exalt you, Jesus. We magnify you. We lift you up. You are Lord. You are holy. You are King. You are God. You are Yahweh. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. With our arms raised, in our voices lifted, and with Jesus Christ in our hearts, in our lives, let us sing this song for the last time. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, this morning, Lord, sa inyong presensya, sa inyong salita, sa banal na Espiritu, sa inyong anak na si Jesus, O God. Guard us, Lord God. Give us the power to guard our crowns, O Lord. Let these be crowns offered unto your feet at that appointed time, O God. Salamat, mahal na Ama, sa iyong parangal, sa iyong papuri, sa iyo lamang at wala nang iba, sa pangalan ni Jesus ng natin magsabi na. Amen.